A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata tanha anin na'il fakhsa'i wal munkar. Mga kapatid sa agama Islam, dito tayo uli sa programa ng Mahadum. Tulad ng ating pinangako noong nakaraan araw, na ang ating paksa ngayong araw o ang pag-usapan ay tungkol sa haligi ng Islam. Haligi ng Islam, 5. Ng haligi ng Islam, itong kalima sahada sa katagang ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapos na natin sa ngayon, dito tayo sa haligi ikalawa, kung tawagin as-sala. Kung sa local dialect namin, ito sambahayang. Kung sa Tagalog, dasal, pero hindi dasal. Dasal ng Islam. Kasi ang dasal iba, ang ibig sabihin ng dasal sa lengguwahe ng Tagalog. Pero kung bigyan natin kahulugan ang as-sala, dasal sa Islam. Okay? Dahil dito natin babanggitin talaga ang as-sala o kaya dasal ng Islam, talaga kaiba't-iba sa lahat ng dasal o kaya sambahayang sa lengguwahe namin dito sa local. Sa lahat ng religion, 1,280 something, iba talaga ang as-sala o sambahayang o kaya dasal ng Islam sa lahat ng religion sa buong mundo. Pero pag mag-aral ka ng religion o kaya theology ng Islam, ang isa sa mga subject diyan ay tinatawag namin fiqh. Itong fiqh, kasama diyan ang tinatawag na kiraawal kitaba. Kiraawal kitaba. Paano ang magbasa? Paano ang magsulat? Arabic, reading and writing. Pero ang pinaka-importante dito, itong tinatawag namin fiqh. Ito ay batas. Kasi dito karamihan na ma-confuse ang tao. Bakit? Kasi pag mag-aaral ka ng madrasa, ang inuuna yan, itinuturo yan, fiqh. Pero sa atin, lumpat ka agad, mag-aral ka agad ng sahada, o kaya dasal, sambahayang, o kaya puasa, hindi. Sa sequence ng school, ng madrasa, nauna ang fiqh. Ang fiqh ito ay batas. Yung tinatawag ng salita ng Arabo, al-arkanul, al-hukmul Islam, khamsa. Ang ibig sabihin, ang Islam mayroon siya 5. Batas, hukum. Kailangan maunawaan muna ng tao bago siya gumawa ng ibadah. O kaya ano-ano yung kabutihan gawin niya. Ano-ano, maskin hindi yung tinatawag na nasa loob ng naangkap ng yung haligi ng Islam, ano-ano man gawa ng mabuti, kailangan hindi makalagpas sa 5 batas ng Islam. Ibig sabihin dito, gumaan ang iyong gawa sa Islam, gumaan ang iyong pagkaintindi, gumaan ang iyong amal ibada kung maintindihan mo anong 5 hukmul Islam. Ito simula yung tinatawag na fardu o kaya wajib. Itong fardu o kaya wajib, obligatory. Yan. Walang excuse dito. Kung inutos ng Allah o kaya sinabi ng Islam ito ay wajib o kaya fardu, obligatory,
hindi talaga, walang ma-excuse dito. Pag hindi na ginawa, talaga magkasala siya. So ito ang unang-una, hukmul Islam, batas ng Islam. Kailangan maintindihan mo, asaan dito ang wajib o kaya fardu sa lahat ng aking kagawin dito sa buong mundo, o sa lahat ng aking amal ibadat, o sa lahat ng paggawa ng Islam. Kasi lahat ng amal ibadat, maparukon man, yan naangkop lahat yan ng batas ng Islam. Mayroon diyan wajib o kaya fardu, obligatory talaga. Hindi talaga pwede yan, hindi gagawin, talaga kailangan gagawin. Pag hindi magawa yan, talaga magkasala ang tao. Pagkatapos ng fardu, mayroon doon sunnah. Ang sunnah, yung bang hindi naman inutos ng Panginoon Allah, pero ginawa ng Prophet Muhammad. Kasi ang Prophet Muhammad, siya ang sugo, siya ang tagadala ng mensahe, siya ang model example ng Muslim. Ano-ano ang ginawa ng Prophet Muhammad SAW, ang tawag niyan ay sunnah. Malaki rin ang gantimpala kung ginaya ng tagasunod. Ang ibig sabihin Muslim na. Pagkatapos diyan, mayroon doon yung tinatawag na haram. Haram. Yan? Haram ito yung bang pagkain, inumin, pinagbawal ng Islam. Hindi talaga yan pwede. Walang excuse diyan. Pag ginawa mong haram, talagang haram yan. Magkasala ka. Malaking kasalanan yan. Tulad ng magnakaw, minom ng makalalasing o kaya makasisira ng utak, kumain ng hindi kinakain ng mga propeta ng Panginoon noon, kan? Kuminsan, lagay natin yung baboy, kan? Sa totoo lang, wag masaktan, wag magalit ang mga iba nating kapatid sa ibang region. Masken si Nabi Isa alayhisalam o kaya si Jesus Christ, hindi siya kumakain ng baboy. Mababasa nyo rin yan sa loob ng Bible, pinagbawal niyan, kan? Ang kinakain lang ni Jesus Christ kung sa karne, ang tinatawag na yung nabanggit ko na nung araw, yung kosher food, pagkain na kosher, ang Talmud, ginamit ng mga Hudyo o kaya Jews o taga-Israel, yung equivalent to halal food. Halal food, sa salita ng langwahe nila sa mga Jews, kosher food, pagkain kosher. Mabasa mo yan, talaga pareho para sa Islam yan. Na hindi basta-basta kang kakain ng karne, pero kailangan may halal muna. Okay? Kung hindi halal, ito haram. Ayan ang tatlo batas ng Islam. Haram, ang isang kagawain na talagang pinagbawal, tinanggihan ng Panginoon, hindi pagawa sa tagasunod ng Muslim, o kaya siya ay nangako bilang Muslim Islam. Pangalan yan, haram. Meron diyan makruh. Makruh, yung isang gawa na kuminsan parang alanganin ka. Bakit? Kung inutos sa'yo ng Panginoon, 100, meron siguro mga 30% hindi mo na yung bang hindi mo nagawa. Ibig sabihin, baka kung sa eskwela bagsak ka, pasingawa yung sabi sa atin, kan? So ang gawa niyan yan, yun ang tinatawag na makruh. Ilagay natin, kumain ka ng pagkain na pero alanganin ka. Ito ba ay malinis o hindi malinis? Yan? Pero ang isip mo naglalaban-laban. Malinis, hindi malinis, sabi mo, bahala na, Panginoon ang bahala. Yun ang ibig sabihin, ginawa mo ang isang makruh, pwede siya maging haram, pwede siya maging halal. Yan ang tawag yan, ay makruh. O lahat ng ating sinabi ito, kan? Itanong niyo na lang sa mga ustad diyan, sa mga ulama, yung basa kayo ng libro, nandiyan yan sa libro. Pagkatapos ang ikalima, ito mubah. Ang mubah, pag ginawa mo, wala kang gantimpala, makukuha galing sa Panginoong Allah. Kung hindi mo rin ginawa, hindi ka rin magkasala. Tulad ng yung bang gusto mong lumura, pero dahil siguro sa pangyayari, hindi ka namang lumura, ininom mo na lang, yan, hindi ka magkasala. O kaya kuminsan, lumura ka, hindi ka rin, yung bang mayroon gantimpala makukuha mo, wala diyan. Pero, kung ang gawa na yan, na demonstrate, ay pakita, nasabi ng Prophet Muhammad SAW, at ginawa mo, yan ang tawag na sunnah. So, sa maikling dipinasin, ng lahat yan, kan?
itong fardo kay wajib obligatory talaga. Kailangan gawin ng isang Muslim. Kung hindi na ginawa, magkasala siya. Pagkatapos diyan, sunnah. Ang sunnah, pag ginawa mo, mayroong gantimpala, may kabayaran. Pag hindi mo ginawa, walang kabayaran, walang kasalanan. Yan ang sunnah. Yan ang sunnah. Pagkatapos itong haram. Haram, pag ginawa mo, talagang malaking kasalanan yan. Yan ang tawag niyan, haram. Pagkatapos, dito tayo sa makro. Ang makro yung alanganin ka. Halal ba ito? Haram ba ito? Kanyang kan? Minsan magdasal ka kan, parang alanganin ka. Itong dasal ginawa ko. Tama ka ito, hindi kayo tama. Alanganin ka. O kaya nagpuasa ka, nagramadan ka, nag-ayuno. Nagdalawang isip ka. Siguro nakatulog ka na, nag-inig pa ang isip mo. Ano itong aking puasa o kaya ayuno ito? Ito'y haram? Ito'y halal? Pag ganun ang alanganin ka, ang tawag niyan, makro. Kung magkasala ka, kunting kasalanan nagawa mo, tuloy-tuloy yan, maging haram. Okay? Pero kung dinagdagan mo ng kabutihan, tuloy-tuloy yan, magiging siya wajib o fardu. Ang gantimpalan yan. So pagkatapos dito sa makro, nandito tayo sa tinatawag na yung muba kan. Yung muba, itong ginawa mo, wala kang kasalanan, hindi mo ginawa, wala kang kabutihan, wala kang ganon, normal na situation, normal life na yan. Wala na yung ano yan. Okay? So sa ngayon, mga kapatiran sa agama Islam, pag aralan mo ang Islam, mabuti, dahil mayroon diyan, ilagay natin sahada. Hindi lahat pwede magsahada. Mayroon kasi panahon, bawal sa'yo magsahada. Haram. Ilagay natin, may nagawa kang isang kadumal-dumal na dumi, katulad ng tumatay ka, umiihi ka, o kaya may nangyari sa'yo pati yung misis kan, ganyan. Hindi ka pwede basta-basta magsahada kung maririnig. Okay? Pag ginawa mo yan, ang tawag niyan haram. Magkasala ka. Okay? Pero, ang sahada sa umpisa, wajib yan. Wajib kan? Ikalaw, ikatatlo, sunnah. Pag ginawa mo yan, mayroon nililista, bibigay sa ng kantipala kabutihan galing sa Diyos. Okay? Pag ginawa mo yan sa tampat, sa lugar, alanganin ka, ayan, pwede sa maging makro. Okay? Alanganin ka. Tulad natin, pumunta ka sa isang lugar na kuminsan pag inuman ng makalalasing, ibig sabihin hindi malinis. Kung binasa mo yan, pwede yan, makasira sa iyo. Kasi binanggit mo ang pangalan Allah subhanahu wa ta'ala, Diyos, sa lugar na hindi karapat-dapat. Okay? Tulad ng nasa loob ka ng kubeta, hindi ka pwede magbanggit ng pangalan ng Allah. Kung ginawa man, haram. Pero kung ginawa mo yan, dahil hindi ka naman hindi mo itong binigkas na marinig, pwede pa rin yun. Pero nasa kalagayan ka ng makro. Pag makro, pwede maging haram yan. Pwede maging wajib yan. Okay? So, ibig sabihin, tingnan mo ang lugar, tingnan mo ang oras. Lahat ng tinatawag na amal ibada, naangkop yan ng 5 batas ng Islam. Pwede siya maging fardu, wajib, pwede siya maging sunnah, pwede siya maging yung haram, pwede siya maging makruh, o kaya mubah. Pag-aralan mo yan, magaan ang lahat ng amal ibada. Kasi tayo kung minsan, kung pag-usapan natin ang dasal ng Islam, kung minsan gawa tayo ng gawa, hindi natin maintindihan. Ano ba ito? Wajib, fardu, sunnah. Ang ibig sabihin, nahirapan ka, hindi naman inutos ng Allah, ginawa mo. Mahirapan ka diyan yan. O kaya, hindi naman ganoon ang Propeta Muhammad sallam, dahil nabasa mo sa libro, o kaya tinuro sa'yo ng tao, hindi pinagutos ng Islam, hindi pinagutos ng Allah SWT, ginawa mo, mabigatan ka riyan. Pero walang ganti pa ka. Sayang lang ang panahon mo diyan. So, hindi natin pag-usapan muna ang tungkol diyan. Ngayon, ang una natin pag-usapan bilang introductory ng ating pagkaintindi, pagkaalam sa tinatawag na as-sala, o kaya sambahayan, o kaya dasal ng Islam. Dito, mayroon tayong itong kwento, hadis ng Propeta Muhammad SAW kung paano, kailan
nangyari ang tinatawag na as-sala, naging obligatory sa tao. Okay? Totoo yun. Sa panahon ni Musa, alayhisalam, ni Moses, mayroon na dasal, tulad ng dasal ng Muslim. Ha? Pero, yun, hindi pa formalize. Para bang kung gumaya ka kay Musa, sa panahon yun, mayroon kabayaran, gandin pala ang Diyos sa iyo, pero kung hindi mo naman ginawa, hindi ka rin magkasala. Ang importante doon, mayroong mga batas, pinag-utos ng Panginoon Allah, diyan kay Musa, yung tinatawag na Ten Commandments, yan ang gawin mo. Pero ang dasal, yung ginawa ng Musa, hindi yun obligatory. Pagkatapos sa panahon ni Abraham, ni Jesus Christ, pag magdasal, magsala si Jesus Christ, katulad din ng Muslim yan. Pero tulad din ng sinabi ko, hindi pa formalized. Pero sa panahon ng Propeta Muhammad SAW, naging obligatory ang as-sala o kaya dasal ng Islam. Ang nangyari, ganito yun. Ayon sa, basahin ko rito ang hadis, kasi ang hadis kailangan talaga yung tugma-tugma. Hindi pwede yung magkatabalik-tabalik, kasi hadis ito, saying of Holy Prophet Muhammad SAW. Okay? So we have to read it, to narrate it in a proper way, in a correct way, in a systematic arrange. Hindi pwede yung basahin natin palukso-lukso. So ngayon, mayroon ko ritong translate ko galing sa Arabic, sa lengguwahe ng Tagalog, pakinggan nyo ng maayos. Paano nangyari ang natawag na as-sala? Ganito ang nangyari. Ito galing sa narration ni Malik bin Sasa. Nagsalita sabi ng propeta, at ang sabi ng Propeta Sallam, nang nangyari, nasa bahay ako, sabi ng Propeta Muhammad, nasa kalagitnaan ng ako'y tulog at gising pa. Kasi hindi pa siya mahimbing sa tulog, parang gising pa siya kunti, at may dumating na anghel. Okay? May dumating na anghel, at kilalang kilala ko, nakahiga sa gitna ng dalawang tao. Okay? At may dala silang bandeha. Ito bandeha kung sa amin, tray ba? Tray, talam, tray. Ewan ko sa Tagalog eksaktong bandeha lang ang tawag ko riyan, yung parang planggana kan. Sabi niya, may dala silang isang bandeha gawa sa ginto, punong-puno ng hikma, kaalaman, at pananampalataya, iman. Okay? Punong-puno ng hikma at saka iman ang nasa loob ng ito bandeha o kaya tala, planggana, dala-dala ng anghel, para sa akin, sabi ng Prophet, para sa akin. At binuksan ang aking katawan. Binuksan ang aking katawan, sabi ng Prophet Muhammad. Binuksan ang aking katawan, ang aking tiyan, diba? Ito sabi niya, binuksan ang aking tiyan, galing dito sa liig, papunta dito sa baba ng puson, at hinugasan ng tubig galing sa Zamzam. Hinugasan galing sa Zamzam. At ang sabi ng Prophet Muhammad, lahat ng nasa loob ng planggana na yon o kabandeha na yon, yung iman at saka yung tinatawag na hikmah, kaalaman, pinasok sa loob ng aking katawan. Okay? At pagkatapos doon, sabi niya, dumating ang Jibril, may dalang hayop, ang pangalan Borak. Itong Borak, sabi niya, isang hayop na katulad din ng kabayo, pero maliit siya kaysa sa kabayo. Katulad din siya ng donkey, puti siya, pero malaki-laki kunti, galing sa donkey. Ito ang pangalan niya, Borak. At sabi ng propeta, sumakay kami dito. Umakyat kami sa langit. Makyat sila sa langit. Nang ako ay, sabi ng Prophet Muhammad, nang ako, sabi niya, ay umabot na sa pinaka malapit na kalangitan. Isa yun yung malapit na kalangitan, yung langit na simula ng kalangitan. Dito ang kalangitan, simula ng kalangitan, nang ako bilang, sabi niya, malapit na diyan, yan. At ang sabi ng Jibril, okay?
buksan niyo ang pinto. Sabi ng Jibril, buksan niyo ang pinto. Nagtanong ang tagabantay ng pinto, itong mga anghel. Sabi ng mga anghel, sino po sila? Sabi ni Jibril, ako po si Jibril. Okay? At ang sabi naman ng nagtanong, ng mga bantay, sino ang kasama mo? Sabi ng Jibril, si Muhammad. Ang kasama ko si Muhammad. At ang sabi ng mga bantay ng pinto ng kalangitan, ano ba? Ito si Muhammad. Pinatawag ba siya ng Diyos papunta rito? O ano? Sabi ng Jibril, oo, pinatawag siya. At ang sabi ng mga bantay ng kalangitan, welcome po kayo. Welcome po sila. At kahabag-habag po ang inyong pagdating dito. Sabi ng Propeta Muhammad SAW, dito sabi niya, nakita ko, natagpuan ko si Adan. Si Adan. Sinalubong ko at kinusta ko. At ang sabi sa akin, welcome kayo o anak at bilang isang propeta. Mula dito, ang aming lakbay papunta sa ikalawang paraiso. Tuloy kami sa ikalawang paraiso at ganon din, naitanong sa amin, sino yan? At ang sabi ng Jibril, ako, si Jibril. At ang sabi ng nagtanong, sino ang kasama mo yan? Ang sabi ng Jibril, ito si Muhammad. At nagtanong naman, itong mga anghel nagbantay sa ikalangit na ikalawa, siya ba ay na ipatawag sa ganitong pangyayari? At ang sabi ng Jibril, opo, siya ay naimbitahan na patawag sa ganitong pangyayari. At sabi ng bantay ng pinto, welcome po kayo at paluhati naman ang inyong pagdating. At sabi pa ng Propeta Muhammad SAW, at dito ko natagpuan si Isa alayhisalam. Isa, itong tinatawag ng ating kapatid na mga Christian, Jesus Christ. Isa alayhisalam. At saka kasama si Jacob, si Yahya. Yahya, kung tawagon sa English si John. Natagpuan ko dito ang dalawa. At binati ko sila at kinumusta. At ang mga sabi nila, welcome po kayo o kapatid at ang isang propeta. Mula dito, sabi ng Propeta Muhammad, kami ay nagtuloy ng lakbay paakyat sa ikatatlo ng paraiso. At naitanong ng bantay ng paraiso ng ikatatlo, sino po siya? Sabi ng Jibril, ako, Jibril. At nagtanong naman ang bantay, ang mga anghel doon sa ikatatlo paraiso, sino ang kasama mo yan? At ang sabi ng Jibril, si Muhammad po. Napatawag ba siya sa ganitong pangyayari? Ang tanong ng mga bantay ng langit ikatatlo. Ang sabi ni Jibril, oo. At ang sabi ng mga bantay, welcome po siya. Welcome po siya. At dito nakita ko, sabi ni Prophet Muhammad, sabi na Propeta Muhammad, nakita ko dito si Yusuf, Propeta Yusuf, nakita ko dito. At binati ko at kinumusta ko. At ang sagot sa akin, welcome po kayo o isang kapatid at isang propeta. Mula dito, tuloy ang aming lakbay. Sabi ng Propeta Muhammad SAW, mula dito, tuloy ang aming lakbay papunta sa ika-4 na paraiso o kay kalangitan. At ganun din, nagkaroon ng katanungan at nagkaroon ng kasagutan tulad ng kanina sa mga mababang paraiso o kay kalangitan. At dito ko nakita si Idris alayhisalam. Idris, yung sa Christian, kung ako nagkamali, si Enoch. Si Idris, nakita ko dito at binati ko at kinumusta.
At ang sabi niya sa akin, welcome po kayo, o isang kapatid at ang isang propeta. Mula dito, sabi ng propeta Muhammad SAW, tuloy po kami at aming lakbay papunta sa ikalima ng paraiso. Okay, ikalima ng kalangitan. At ganoon din nagkaroon ng katanungan, nagkaroon ng kasagutan, tulad ng kanina, at pagbati. Nakita ko dito, sabi ng Propeta Sallam, nakita ko dito, natagpuan si Harun. Harun, kung sa Christian, Aaron. Sa Islam, Harun. Binati ko at kinumusta. At ang sabi sa akin, sagot sa akin, welcome po kayo, o isang kapatid, ang isang propeta. Mula dito, tuloy ang aming lakbay papunta sa langit ika-6 ng paraiso. At ganoon din nagkaroon ng katanungan, kasagutan at pagbati, at dito ko nakita at binati si Musa alayhisalam. Nakita ko si Nabi Musa, kung tawagin sa Christian, Moses. Si Moses, kung sa Islam si Musa. At ang sabi niya sa akin, welcome po kayo, o isang kapatid at ang isang propeta. Nang habang ako'y patuloy na ang aking lakbay, napaiyak si Musa. Napaiyak siya, at ang naitanong ng maanghel kung bakit siya umiyak. At ang sabi niya, ang sabi ng propeta Musa, o Panginoon ko, ang mga tagasunod nitong bata na ito, itong propeta Muhammad na ito, siyang pinaka madaming tagasunod papasok ng paraiso kaysa sa aking tagasunod. Siya ang pinakamaraming tagasunod, followers, umma, papasok ng paraiso kaysa sa akin mga tagasunod. Mula dito, sabi ng Propeta Muhammad SAW, tuloy ang aming lakbay papunta sa ikapito ng paraiso. At ganoon din nagkaroon ng katanungan, kasagutan at pagbati, at dito ko nakita ang Propeta Ibrahim. Binati ko at kinumusta, at ang sabi niya sa akin, welcome po kayo, o isang anak at ang isang propeta. Mula dito, sabi ng Propeta Muhammad SAW, pinakita sa akin ang Baitul Ma'mur. Itong Baitul Ma'mur, pwede natin tawagin bahay. Bahay, Allah ang may-ari. Ito ang pangalan, Baitul Ma'mur. Tinanong ko ang Jibril hinggil dito sa Baitul Ma'mur. At ang sabi sa akin ng Jibril, ito kung Jibril, kung sa Christian, Gabriel, pero sa Islam, Jibril, ay tanong ko ang tinatawag na Al-Baitul Ma'mur. Sabi niya, itong Baitul Ma'mur, dito kung saan 70,000 na mga anghel lumuluhod, nagdarasal, araw-araw. At ang kung sino ay tapos na lumuhod, nagdasal sa araw na yon, hindi na talaga makabalik doon dahil sa dami ng mga anghel sumusunod. Pagkatapos noon, magdasal. Sa dami ng anghel magdasal, yung nakapagdasal na hindi na makabalik doon. Wala ng oras, wala ng panahon para siya ay makapagdasal uli, para siya ay makapaggawa ng luhod sa Panginoon. So mula dito, sabi ng Propeta Muhammad SAW, pagkatapos, pinakita sa akin ang isang kahoy na ang pangalan Sidratul Muntaha. Itong Sidratul Muntaha, isang punong kahoy, nasa kalayuan ng kalangitan. Nasa kalayuan ng kaligitnaan ng 7 antas ng mga preso. At sabi ng Propeta Muhammad SAW, nakita ko ang bunga ng kahoy na ito, kung tawagin bunga ng navik,
tawag nila ito bunga ng nabik sa panahon ng Arabo noon, nabik. Ito sabi niya, kamukha ng paso-paso, yung bang isang lalagyan ng tubig gawa sa lupa, na lalagyan sa tubig ng Arab doon sa lugar na tinatawag na Hajar. At ang kanyang dahon ng Sajaratul Muntaha, sabi ng Propeta Muhammad, ay katulad ng talinga ng mga elepante. Ganon kalaki ang dahon ng mga kahoy na ito, ang puno ng kahoy na ito. At doon, sabi ng Propeta Muhammad, nakita ko doon apat na yung tinatawag natin, apat na ilog malaki. Sabi ng Propeta Muhammad, doon sa gamot ng kahoy nakita ko ang apat na pinakamalaking ilog. Pero sabi niya, ang dalawa nakikita talaga ng mata, pero ang dalawa nakatatago. Tinanong ko, sabi niya, ang Jibril, kung bakit nakatago ang dalawa at kung bakit ang dalawa nakikita. Ang sagot ng Jibril, ang dalawang nakatatago yan, nandoon sila sa paraiso. Nandoon sila sa paraiso. At ang dalawa nakikita mo yan, nandoon sa mundo. Itong kung tawagin, ito na River at saka Euphrates River. So ang ibig sabihin, ang pinakaugat puno ng dalawang river na ito sa mundo na ito, yung tinatawag natin na river, pinakamahaba, pinakamadluwag na ilog sa buong mundo, ito na river, ang kanyang puno nandoon sa baba ng puhon ng kahoy ng Sajaratul Muntaha. At ganon din ang Euphrates River, the second largest, biggest, longest river in the world, itong Euphrates River, di ba? Pagkatapos mula dito, sabi ng Propeta Muhammad SAW, nautusan ako ng Panginoon Allah, naging obligatory sa akin ang 50 dasal ng Islam. At ako'y bumaba. Nang ako'y pababa na, nagkita kami ng Musa. Kita ko ang Propeta Musa alaihissalam. At ang sabi sa akin ng Musa, Muhammad, ano ang nangyari sa iyo? Sabi ng Propeta Muhammad, nautusan ako. Naging obligatory sa akin ang gumawa ng dasal 50 beses. Sabi ng Musa, Muhammad, alam mo, hindi naman sa pagyabang, dahil sa nangyari sa akin, mas higit ang aking kaalaman kaysa sa iyo kung kaano kahirap ng dinanas ko sa mga katutubong Israel para maituwid sa tamang landas. Tigas ng ulo, hindi talaga nila nagawa. Pero Muhammad, ang pinag-utos sa iyo ng 50 beses na dasal na yan, talagang hindi yan kakayahin ng iyong mga tagasunod. Hindi talaga yan kakayahin ng iyong yung tawag na ummah, followers. Babalik ka ron sa Panginoon Allah, bawasan. Bumalik ang propeta at pagbaba niya, ganon din. Nagkita sila ng Moses. Ano ba? Sabi ng Musa, Muhammad, ano ang nangyari sa iyo? Ang sabi ng Propeta Muhammad SAW, mula sa 50 beses na dasal, ginawa sa akin ng Allah 40 na lang. Sabi ng Musa, Muhammad, 40 beses, hindi rin yan kakayahin ng iyong mga tagasunod, hindi rin yan kakayahin ng iyong ummah o kaya followers. Babalik ka roon sa Allah at hingiin mo para bawasan. Bumalik ako sa Propeta Muhammad sallam hanggang ginawa sa akin ng Allah ng 30
Ganon din ang sabi ng Musa sa akin. Bumalik ako hanggang ginawa sa akin ng Allah, 20. Ganon din ang sabi ng Musa, bumalik ako ron sa Panginoon Allah, hanggang ginawa sa akin 10 na lang. Ganon din ang sabi ng Musa. Sabi ng Muhammad, hindi talaga kakayanin yan ng iyong mga tagasunod, ng iyong babalik ka sa Allah. Hingiin mo sa Kanya para bawasan. Ang 10 beses na dasal yan. Bumalik ang Propeta Muhammad sallam. Ang nangyari, ginawa ng Allah ang dasal ng Islam 5 beses. Nang siya bumaba, nagtagpo naman sila ng Musa alayhis salam. At ang sabi ng Musa, Moses, Muhammad, ano na ang nangyari sa iyo? Sabi ng Propeta Muhammad sallam, nangyari, ginawa na sa akin ng Allah. Mula sa 50 na beses na dasal, naging 5 na lang. 5 beses na lang ang obligatory sa akin magdasal sa isang araw. Sabi ng Musa, babalik ka doon, hindi talaga yan kakayanin ng iyong tagasunod, ng iyong followers, ng iyong ummah. Babalik ka doon. Ang sabi ng Prophet Muhammad sallam, hindi na ako babalik dahil tama na yon. Nahiya na ako at kakayanin ko yon na ang 5 beses dasal sa isang araw. So, ganon mga kapatid na sa Islam. Kung gusto niyo mabasa, mayroon pa ritong kunting kadugtong ng salita pero hindi natin tatapusin dahil maiksi ang ating oras panahon. At kung sakali gusto niyo ito malaman, itong hadis na ito, matagpuan nito sa libro sinulat ni Sahih al-Bukhari, nasa volume 4 yan, ang hadis na yan. At volume 4 siya, at ang numero ng hadis na yan 429. Pag nakita mo yan, kung mayroon kayo diyan, makikita, basa mo yan. Okay? Kasi mayroon na rin ng hadis ng Sahih Bukhari translated into English. But I'm not sure, maybe hindi pa nagkaroon ng Tagalog translation. Okay? Sa ibang hadis naman, ganito ang ibang hadis. Sabi ng ibang hadis, pagkaumaga, sabi na, pumunta ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Kaaba. Nag-antay sa Gabriel. Dumating ang Gabriel ng kunting pagkalipas ng tanghaling tapat ng araw. Tanghaling tapat ng araw, kung tingnan natin sa orasan, itong 12 o'clock. Lipas kunti yan, galing sa 12 o'clock, yan ang tawag Juhur. Sabi ng Gabriel, Muhammad, halika, magdasal tayo, magsala tayo ng Juhur. Sila ay nagdasal ng Juhur, pinangunahan ng Gabriel, 4 na rakaat. Nang tapos na silang nagdasal ng 4 na rakaat ng Juhur, nagpaalam ang Gabriel. At ang sabi, Muhammad, babalik din ako sa oras ng asar. Okay? Tamang-tama, itong 1/3 of the hour na, ang sabihin na kung sa atin ngayon 3:30, 3:40, yan ng 1/3 of the hour, oras na ng asar yan. Dumating ang Jibril. Sabi ng Jibril, Muhammad, sambahin tayo, magdasal tayo ng asar. Nagdasal sila ng asar, 4 na rakaat. Pagkatapos nila nagdasal, nagpaalam ang Jibril at ang sabi, Muhammad, babalik din ako sa oras ng Maghrib. Itong Maghrib, pag lumubog na ang araw, yun ang tinatawag na oras ng Maghrib. Dumating ang Jibril. At sila ay nagdasal ng 3 rakaat ng Maghrib. Pagkatapos sila nagdasal ng Maghrib, nagpaalam ang Jibril at ang sabi, Muhammad, babalik din ako sa oras ng Isa. Tamang-tama, ang liwanag sa hapon nawala na, dilim na, dumating ang Jibril. Sabi niya, Muhammad, dasal tayo ng Isa. Nagdasal sila ng Isa, 4 na rakaat.
Tapos ng dasal, nagpaalam ng Jibril. At ang sabi, Muhammad, babalik din ako sa oras ng subo o kaya fajar. Tamang-tama, lumabas ang fajar. Itong fajar kan, hindi sikat ng araw, pero yung liwanag na lumalabas diyan sa silangan, yan ang tawag fajar. Okay? Nang lumabas ng liwanag diyan sa silangan, dumating ang Jibril at ang sabi, dasal tayo ng subo. Fajar ang pangalan ng oras na yan, pero ang pangalan ng dasal diyan tinatawag na subo o kaya subri sa lengguwahe ng Arabic. Pero sa local language natin, subo. Nagdasal sila ng subo, 2 rakaat. Pagkatapos nila nagdasal ng 2 rakaat, nagpaalam ang Jibril at ang sabi, Muhammad, babalik din ako sa oras ng Juhur. Sa oras ng Juhur, nag-antay ang Propeta Muhammad SAW, pero hindi dumating ang Jibril sa oras ng tapat ng Juhur. Tamang-tama, nang palapit na ang Juhur sa oras ng Asar, bago dumating ang Jibril at nagdasal sila ng Propeta ng 4 na rakaat Juhur. Pagkatapos nila nagdasal ng Juhur, nagpaalam ang Jibril at ang sabi, babalik ako sa oras ng Asar. Tamang-tama, umpisa na ng Asar, hindi pa rin dumating ang Jibril. Dumating ang Jibril nang malapit na ang araw lumubog sa kanluran. Nang palapit na ang araw lulubog sa kanluran, bago dumating ang Jibril at ang sila ay nagdasal ng Asar 4 na rakaat. Pagkatapos, sabi ng Jibril, babalik din ako. Nagpaalam ang Jibril at ang sabi, babalik din siya sa oras ng Maghrib. Tamang-tama oras na ng Maghrib, pero ang Jibril hindi pa dumating. Dumating ang Jibril nang malapit na magumpisa ang oras ng Isha. Ibig sabihin, maliwanag pa kunti, pero malapit na siyang didilim, dumating ang Jibril at nagdasal sila ng Maghrib, 3 rakaat. Nang tapos na ang dasal nila ng Maghrib, nagpaalam ang Jibril at ang sabi, babalik ako sa oras ng dasal ng Fajar o kaya subo. Kung tawagin subo ang pagalan ng dasal, pero ang oras niya, Fajar. Namang tama, oras ng Fajar, lumabas na ang liwanag, hindi pa rin dumating ang Jibril hanggat lumabas ang liwanag ng araw sa kanluran. Hindi pa dumating ang Jibril. Ang Jibril dumating nang palapit na oras ng Juhur, bago dumating ang Jibril. At ang sabi, dasal tayo ng subo. Nagdasal sila ng subo, 2 rakaat. Pagkatapos, nagpaalam ang Jibril. Sabi niya, Muhammad, yan na. Pinakita ko na sa iyo kung paano magdasal, ano ang dasal, at ang kanyang tapat na oras. Yan na. So, yun ang hadis. Mabasa mo sa libro na Hadis Qudsi, yung cover na 18, sinulat ng ulama galing sa Kuwait. Siya ang nag-author ng Hadis Qudsi. Kasi karamihan ng libro Hadis Qudsi, ang cover niya green. Pero ito itim, galing sa ulama sa Kuwait. Ang libro na ito hindi ko na matagpuan, may humiram, hindi na binalik. So, yun lang ang naalala ko. Kung gusto niyo makita niyo, mabasa niyo yan sa Hadis Qudsi, ang hadis na ito. So ngayon, para sa aking mga kapatiran diyan, bukas siguro umpisan natin yung rukun ikalawa ng Islam, ito sala. Pero
Hindi natin bigkasin ang detalye diyan lahat-lahat kasi mahirap yan. At saka mahirap din yan una maintindihan sa salita lang ganun. At saka marami ang diyan yan, mga libro sinulat ng ating mga kapatirang Pilipino, di ba? Mapaano man salita, I believe meron yan. Sa Tagalog, meron ako dito sa Tagalog. Sa Tausug, meron ako. Meron yan sa Maranao, Maguindanao, meron yan mga libro. Pag-aralan nyo maayos mabuti, siguro sa susunod, bukas, ang umpisan natin sa yung Hukumul Islam Kamsa, yung 5, fikhi ng Islam. Kasi yan dapat natin pag-usapan. Kasi yan ang turo sa madrasa. Ang inuuna yan, yung fikhi, Hukumul Islam, 5, bago tayo mag-umpisa ng dasal, puasa, Hajj, at iba-ibang kaalaman sa Islam. Kung hindi natin maintindihan, manawaan ang 5 patas ng Islam yan, mahirap, mabigat ang ating kalagyan para itayo ang Islam. So hanggang gano'n na lang mga kapatiran sa Islam, magpaalam na ako sa iyo sa salitang Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh at magkita-kita tayo sa susunod naman araw. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalam.